Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si Senator Amy Marcos. Kumusta na ang kanyang ranking sa mga senatorial surveys, no? Bago yung formal filing of candidacy noong October 8, napapansin ko halos sa lahat ng surveys, pasok siya sa Magic 12. Ngayon, may mga surveys na hindi siya nakakapasok sa Magic 12. Kung makapasok man siya, nasa number 12 lang siya na marami siyang kaagaw. So, ibig sabihin, alanganin na ang kanyang kandidatura. Marami nang galit sa kanyang DDS. Maraming galit sa kanya ng mga loyalist. Kinakarma na ba? Ito pakinggan natin ang isang political analyst, si Professor Franco. In-interview siya ng ANC. Anong dahilan? Bakit wala na, bumababa na ang numbers o ranking ni Senator Amy? Well, many months before the May 2025 elections, you've got Senator Bato de la Rosa and Senator Amy Marcos. What does this tell you? I mean, at this point in time, in the round of... Okay, sa pinaka-latest na survey ng SWS, number 12 si Senator Amy, kailang nagtay sila ni Senator Bato de la Rosa plus may isa pa. So, tatlo sila sa number 12. Ibig sabihin, dalawa pa rin ang babagsak. So, pag ganito ang kanyang performance, nakikita ko, habang papalapit ang eleksyon, baka lalo siyang pababa ng pababa. To midterm elections, Professor, do you want to be at this spot, given that you are an incumbent? Is this a good place to be at this point? It's not a good place to be at this point. It's not a good place. Incumbent ka, kapatid ka ng presidente, dapat nasa, to be safe, number 8, pataas. Kaya lang kung number 12 ka, sa mga surveys, wala, alanganin. So bakit nasa alanganing pwesto ngayon si Senator Amy? As you said, they're incumbent senator. I think Amy suffers from the fact that she is neither here nor there. Her place in this latest survey tells us that the people do not like that. But what about... Sabi ni Professor Franco, ang dahilan is Amy has no stand on certain issues. Parang nasa gitna. Parang bang namamangka sa dalawang papel. And voters do not like that. Agree ako doon. Dapat hindi yung safe palagi. You must make a stand. Kaya si Senator Amy, pwedeng maka-Marcos, pwedeng maka-Duterte, play safe, para daw wala siyang masagasaan. Yun ang kinakaayaw ng marami. Senator Bato de la Rosa, why is he placing so low? Still within the Magic 12 though, but low compared to Senator Bongo. I mean, these are the staunchest allies of former President Rodrigo Duterte there at the Senate. Yeah, that's also surprising, but then he does not have the malasakit centers to speak of as compared to Bato, no? So that's probably something that Okay, punta tayo. Tuloy pa rin natin kay Senator Amy. May post dito ni si Joey De Bebre. Sabi niya, Amy played a big role in stopping the Peking People's Initiative of Martin Romualdez. Tapos, #DDS Double Agent. Ayun. So,
ano daw, spy daw si spy si Amy Marcos. Parang nagamit siya para ma-expose yung People's Initiative. Nalaman natin ang katotohanan. Kaya lang maraming nag-react. Ayaw nila kay Senator Amy. Sabi ni Mark Balabag, no to Amy. Basta Marcos, automatic. No vote na yan. Eric Gogo. Of course, she opposed Tamba personal plan. Not dahil she want to do the right thing, kundi mapornada ang maging in line of succession niya sa throne. The Game of Throne is everybody interested of this position and will get it to what the cost. Kaya konsentidor siya sa mga pangyayari kahit alam niya dahil she will lose the grip of the power if she will collapse. So, she cannot be trusted. Wala na, hindi na mapagkatiwalaan. So, si Joey Dibibre sabi niya, agree. Don't trust her, but the collateral effect of that PI did not push through. So, marami ang nag-comment dito, no vote for her, wala nang, never again sa mga pamilya Marcos, sabi ni Bex Rosa. Pamilya Marcos and Romualdez, kahit sabihan pa na may ganire, may ganyang sinabi ni Amy para sa kanyang kapatid, higit sa lahat siya ang nakakakilala ng lubusan ang mga yan. So, ate manggaluslus, ate manggagamit. Ganun na po yung mga nababasa kong comments tungkol kay Senator Amy Marcos. Okay. Pag-usapan naman natin yung SWS survey, Karamihan administration candidate ang pumasok. Ang nakasingit lang si Senator Bongo. Number 4 ata siya. Nakasingit si Ben Tolpo. At sino pa yung isa? I think Willie Rebillami. Tapos yung number 12, yun na. Nagtay sina Senator Bato and Senator Amy Marcos. So all the rest, yan na, administration candidate. Ang mga nalaglag, ang mga kawawang administration candidate, yung parang alanganin ng mga ito. Benhor Abalos, Senator Tolentino, hindi nakapasok sa Magic 12. Sino pa? Lito Lapid. Yung tatlo na yan, hindi nakapasok sa Magic 12. Manny Pacquiao, pasok na pasok si Manny Pacquiao eh. Kahit anong gagawin natin, mananalo at mananalo talaga si Manny Pacquiao. Wala akong problema personally, wala akong problema kay Manny Pacquiao when it comes sa karangalan na nadala niya sa bansa, sobrang-sobra na. But then, kung ang pag-uusapan ay magiging isang senador, I'm sorry, hindi siya anong gagawin niya sa Senado? Ano ang naipasa niyang batas nung naging senador niya? Wala. Ang masasabi lang niya na accomplishment niya nung naging senador siya is yung pagkandak lang ng investigasyon tungkol sa korupsyon. So ngayon, ang kanyang plataforma is labanan pa rin ang korupsyon eh. Kaya lang, nung election nung May 2022, binabanatan niya ang Marcos na mga korap, magnanakaw. Ngayon, kakampi niya na. Ano ba yan?
nasaan ang prinsipyo ng isang magiting na magaling na boxing hero natin? Ano bang nangyari? Bakit bigla siyang tumahimik na hindi na corrupt? Wala na yung corruption issue again sa mga Marcos. Tapos ngayon, gusto pa rin niyang labanan ng corruption, kaya lalaban pa rin siya bilang senador. Anyway, good luck na lang kay Senator Amy. Sana mananalo kayo, but kung hindi, pasensya na lang. Hindi katanggap-tanggap ng mga botante yung namamangka sa dalawang ilog.